Una sa tatlong kwento. Ako nga pala si Mark, 26 years old, taga Cainta, night shift worker sa isang BPO company sa Quezon City. May kaibigan ako sa trabaho, si Aldrin. Namatay ang tatay niya dahil sa atake sa puso. Inimbatahan niya ako sa libing ng tatay niya. Nasa isip ko, sige, dadala ako. Kahit sandali lang. At saka, kaibigan ko din naman. 10 AM na nun, nakarating ako sa libing. Kakatapos lang din ng shift sa trabaho. Sa isang barangay sa labas ng Antipolo. Malayo. Pagod at puyat na ako nun. Traffic pa kahit nakamotor lang. Ayoko nga talaga sanang umalis at pumunta doon, pero wala eh. Nandito na ako. Yung mga karaniwang nararanasan sa libing, amoy ng kandila, yung mga bulong-bulungan ng mga matatanda, nag-condolence ako sa kanya at sa nanay niya. Kumain ng kanin, nakipag-usap ng kaonte, pero pagod talaga ako, sobra. Yung tipong gusto mo na lang umuwi, matulog, at makalimutan ng araw na yon. Kaya nung mga alas 11 na, tumayo na ako, aalis na. At dito nagsimula ang lahat. Dalawang kamalian ang nagawa ko nung araw na yon. Mga bagay na hindi ka pansin-pansin, pero ngayon, napansin ko na. Una, inalok ako ng candy nung pauwi na ako. Parte ng mga pinamimigay nila sa mga bisita. Kinuha ko at nilagay ko lang sa bulsa. Pagka-uwi ko sa bahay, nagbihis at nagtanggal ng pantalon. At doon, nahulog yung candy na binigay sa akin. At ako naman, kinain ko na lang din. At ayoko din namang masayang iyon. At pangalawa, walang lakad-lakad. Walang kung saan-saan muna. Umuwi agad ako, diretso sa bahay para magpahinga. Walang pagpag. Hindi ko alam nun, pero dalawang bawal, sunod-sunod, sa isang araw na ginawa ko. Sa biyahe pa uwi, nakamotor ako. May konting kaba akong nararamdaman. Hindi ko alam kung bakit. Yung parang pakiramdam na hindi ako nag-iisa sa motor. Yung parang may nakaangkas. Tumingin ako sa side mirror. Wala naman. Pero hindi nawawala yung pakiramdam na yun. Hindi ko alam kung bakit. Pagka-uwi ko sa bahay, bigla-bigla na lang nag-flicker yung phone ko. 2 beses pa yun. Walang dahilan. Walang issue dati at kakabili pa lang din ng phone na yun. Pinilit kong isipin, pagod lang. Pagod lang to. Pagkalipas ng 2 araw, napansin ko, yung wallet ko, laging nasa kaliwang bulsa ko nilalagay. Nahanap ko sa kabilang gilid ng kwarto. Nasa ibabaw ng aparador. Hindi ko naman maalala nilagay ko yun dun. Tinawag ko itong pagkalimot. Pagod lang to. Pagkalipas ng 1 linggo, doon na nagsimula ang amoy. Naaamoy ko sa sarili kong kwarto yung amoy ng kandila at insenso. Eksaktong amoy doon sa libing na dinaluhan ko. Wala namang kandila sa kwarto ko. Wala akong sinunog. Pero andun ang amoy. Gabi-gabi, bago ako makatulog. Sinabi ko sa sarili ko, baka naiwan lang sa damit ko tong amoy na to. Kaso pinalitan ko na lahat ng damit. Hindi pa din nawawala ang amoy. Pagkalipas ng 2 linggo, nagsimula na ang pasa. Walang dahilan, walang banggaan, walang aksidente.
Pero may lumabas sa braso ko, sa binti ko, mga pasa na parang hawak. Parang may humahawak sa akin. Hirap na din ako makatulog. Hindi sa takot, kundi sa pakiramdam na may nakatingin at bumabantay sa akin habang natutulog ako. Pumunta ako sa doktor. Buong check-up, blood test, ultrasound, x-ray, lahat. Kaso sabi niya, wala kang problema. Okay naman lahat ng lab test mo eh. Pero alam ko, hindi totoo yun. Kasi habang sinasabi niya sa akin na okay ako, mas lumalala ang pakiramdam ko. Mas lumalalim. Parang hindi sakit ng katawan ang kailangan iayos, kundi may iba. Hanggang ngayon, hindi ko pa din talaga alam anong nangyari sa akin. Walang sumunod sa akin na nakita ko. Walang multo sa harap ko. Walang sigaw. Walang kung anumang aksidente. Pero alam kong hindi ako nag-iisa sa sarili kong kwarto. At hanggang ngayon, nandun pa din ang amoy. Paminsan-minsan, lalo na pag gabi na. Kung kayo sa lugar ko, ano kaya ang dapat kong gawin? Pupunta ba ako sa albularyo? May mga alam ba kayo na dapat kong sundin? Paraan para matigil yung sumama sa akin. Kailangan ko na talaga ng tulong. Pangalawa. Babae ako. Liza ang pangalan ko. 29 years old. Galing kami sa isang bayan sa Camarines Sur. May kapatid akong babae, si Pia. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Kung tatanungin niyo ako kung malapit kami, oo. Pero hindi yun ang buong istorya. Nung bata kami, si Pia talaga ang paborito. Hindi ko sinasabi to para magmukhang kawawa ako. Ito lang talaga yung totoo. Siya ang palaging natatanggap sa mga magagandang school. Siya ang laging pinupuri at sinasabihan ng mga kamag-anak namin na, "Uy, ang ganda mo. Kamukha mo ang nanay mo." Ako? Ako yung masipag. Yun lang. Masipag. Tumanda kami. Naging okay na sa akin yun. Nasanay na ako. O sa isip ko, okay na. Hanggang sa parehas kaming na-engage. Same year. Actually, ako yung unang na-engage. Pero mas maaga nag-set ng date ng kasal si Pia. Mauuna siyang ikasal. Binalaan kami ni Lola nun. Sukob yan. Magkapatid. Parehong taon. Hahatiin ang swerte nyo. Tumawa lang kami nun ni Pia. Lola naman, outdated na yan. Pero ako, alam ko na nun. Nakatatak na sa isipan ko ang sinabi ni Lola. Isang linggo bago ang kasal ni Pia, sinamahan ko siya sa pagfitting ng gown niya. Sabi ko sa kanya, "Pia, isukat mo ng buong buo para sigurado tayo walang mali sa araw ng kasal mo." Alam kong bawal yun. Alam kong hindi dapat isukat ang buong gown bago ang totoong araw ng kasal. Pero sinabi ko pa rin. Sinuot niya naman. Tumingin sa salamin, ngumiti. At ako, tumingin din ako sa salamin at ngumiti. Pero hindi ngiti niya ang tinitingnan ko. Pagkatapos ng kasal namin, 2 buwan lang, biglang na-promote ang asawa ko. Malaking promotion.
Hindi niya naman to ine-expect. Siya na din mismo ang nagsabi. Si Pia naman, nagsimula ang problema sa budget ng sarili niyang kasal. Yung catering, biglang nag-cancel last minute. Maliit na bagay, hindi pa naman katakataka. Buntis ako pagkatapos ng 3 buwan. Madali lang. Hindi pa namin sinasadya. Hindi inaasahan. Biglang nandun na lang. Si Pia, buntis din, kalaunan. Pero may problema agad. Spotting daw, sabi ng doktor. Bantayan lang. Normal naman yun, sabi nila. Pero alam ko, hindi normal yun. 1 linggo bago ang baby shower ko, tumawag si Pia. Umiiyak. Nakunan daw siya. Wala na ang baby niya. Pumunta ako sa kanya nun. Hinawakan ko siya. Umiyak din ako. Totoong iyak. Hindi ko yun inarte. Pero kasabay ng pag-iyak ko, naisip ko yung fitting. Yung salamin. Yung sinabi ko sa kanya. Kasi may pumunta na tao sa bahay nun. 2 taon bago kami ikasal. Isang matandang babae. Hindi ko sasabihin ang pangalan niya. Hindi ko ibibigay ang detalye ng sinabi niya sa akin. Pero sinabi niya, may paraan para hindi pantay ang paghahati. Kailangan lang ng isa pang kamalian. Galing sa kabilang panig. Ako ang nagdala ng kamalian kay Pia. Sa salamin, sa gown. Ngayon, malusog ang anak ko. Maayos ang buhay naming mag-asawa. Lumalago ang negosyo ng asawa ko bawat buwan. Parang walang pagkakamali sa buhay namin. Si Pia naman, nagkikita pa rin kami paminsan-minsan sa mga family gathering. Mahina at malungkot pa rin siya dahil sa mga nangyari. Hindi pa rin niya naiintindihan kung bakit siya ang minalas. Gayong sila pa naman ang dapat na masaya nun. Napapansin ko, tumitingin siya sa akin paminsan-minsan. Sa mga damit namin, sa mga gamit namin sa bahay, na parang may hinahanap. Wala namang masabi. Ngumingiti lang ako sa kanya. Pangatlo. Tristan ang pangalan ko. 18 years old. Taga Barangay San Isidro sa labas ng Lucena. May daan kami doon. Shortcut. Kung galing ka sa bayan papuntang amin, tabi-tabi lang, walang street light. Doon banda sa may puno ng balete sa gitna. At may bunton ng lupa. Parang munting burol sa gilid ng daan. Sabi ng mga matatanda, punso yun, bahay ng mga nuno. Laging sinasabi ng lola ko, pag dumaan ka doon, magsabi ka, tabi-tabi po, nuno sa punso. Ako? Hindi naman ako naniniwala sa ganun. Madalas akong dumadaan doon. Lalo na kung galing akong inuman sa bayan. Wala namang nangyayari sa akin. Kaya inisip ko, tanga lang maniniwala doon eh. Paano namang maapektuhan ng lupa yung buhay mo? Bobo lang. Isang gabi, may video call ako kay Paolo, kaibigan ko. Habang naglalakad ako papuntang amin, nagkekwentuhan kami. Normal lang, tipikal na gabi. Nadaanan ko yung punso. At doon nagsimula ang lahat. Kasi may nanonood sa akin sa screen. Kaya gumawa ako ng eksena. Tumigil ako sa harap ng punso. Tumawa ako. Sabay sabi,
malakas. Parang biro. Tabi-tabi po ha. Nuno, andito na ang best friend mo. Tumawa na malakas si Paolo sa kabilang linya. At ako, para lang mas tumawa pa siya, sinipa ko yung gilid ng punso. Konti lang, mahina lang naman eh. At saka, hindi naman nasira yung punso. Pero alam ko, nung sandaling yun, may biglang nagbago. Yung paligid, parang biglang tumahimik. Nawala bigla yung mga kuliglig. Pati ihip ng hangin nawala na din. Pero hindi ko pinansin. Tumawa lang ako. Tinapos ang video call at umuwi. Hating gabi nun, gising pa ako. Ewan ko ba? Hindi ako makatulog. May naririnig akong galaw sa ilalim ng kama ko. Maliit, parang kuko. Kumakalmot sa sahig. Binuksan ko yung ilaw. Sinilip ko, wala naman. Pero hindi tumigil yung tunog. Buong gabi yun, hindi ako nakatulog. Kinabukasan naman, namagana yung binti ko. Eksakto, sa parteng tinamaan ng sipa ko sa punso. May pantal, mainit, parang may sunog sa loob. Pumunta ako sa pharmacy. Bumili ako ng mga ointment. Ni isa, walang gumana. Lumala lang araw-araw. Pinapadalhan ko si Paolo ng message. Pre, kakaiba tong nangyari sa akin. Walang reply. Sumunod na araw, wala pa rin. Tinawagan ko, kaso hindi niya sinasagot. Tinanong ko sa mga kaibigan namin. Sabi, nakakausap naman daw nila si Paolo. Okay lang siya. Pero sa akin, bigla siyang tumahimik. Para bang iniiwasan niya akong kausap. At naisip ko, napansin niya yon sa video call. Yung nangyari matapos sipain ko yung punso. Dinala ko ni nanay sa isang albularyo. Malayo pa sa bayan namin. Tumingin lang siya sa binti ko. Hindi pa man ako nagsasalita, alam na niya. Nang istorbo ka, sabi niya. Galit yang nakadikit sa'yo. Tinanong ko kung papaano matatanggal to. Hindi siya direktang sumagot. Sabi lang niya, hindi laging tinatanggal ang ganito. Minsan kasama mo na lang siya. Binigyan niya ako ng mga patakaran. Magsabi ng tabi-tabi po, kung saan-saan, lagi, kahit pagod, kahit anong oras. Huwag nang dadaan sa parteng yun kung gabi. Mag-iwan ng kahit kaunting pagkain sa labas ng bahay, paminsan-minsan, bilang tanda ng paggalang. Hanggang ngayon, sinunod ko yon lahat. Gumaling naman na ang binti ko sa wakas. Si Paolo naman, nag-uusap na kami ulit kalaunan. Pero may kakaiba pa rin sa kanya. Para bang may bahagi siyang hindi na bumalik. Hindi ko na kailanman nilapitan yung punso. Pero alam ko, hindi yon ang dahilan kung bakit okay na ako. Ang dahilan, sinunod ko na lahat ng mga patakaran. Lahat. Salamat na marami sa pakikinig. Kung andito ka pa hanggang dulo, gusto ko lang sabihin na espesyal po tong video na to kasi ito po ang pinakaunang video ng channel na Kwentong Gabi.
And sana na-enjoy nyo po at sana makasama ko pa kayo sa susunod pang kwento. Hopefully every week ma-maintain ko yung output despite having a full-time job. Again, maraming salamat. Please subscribe sa channel na to and i-visit nyo na din yung FB page na ginawa ko. Link is in the description. And again, thank you. Sa susunod na kwento, paalam muna.